Greetings mga kababayan, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legally public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Minor Fourth Chapter. Ang ating pong episode sa video pong ito ay may kinalaman po doon sa usaping cadastral survey plan na kung saan ito ay napatituluhan, no, ng ibang tao, no, at hindi doon sa nakasulat o naka-register doon sa cadastral survey na isinagawa ng gobyerno. But bago tayo magpatuloy, ano ba yung cadastral survey, cadastral plan na yan? Ito pong cadastral plan na ito, o cadastral survey, may kinalaman po ito sa inisyatibo ng Republika ng Pilipinas na ipamahagi, no, yung mga property, lupa o public domain, no, at either sa mga local government, no, sa mga political subdivisions po natin, no, mga municipalities, provinces po, no, mga boundaries po nila. At the same time, in the course of this survey po, no, ay magkakaroon po ng proceedings, no. Yung Solicitor General magpapile po ng petition yun sa korte, no, against the whole world na kung saan, kung sinasabi ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas na itong property nito ay sinusubdivide ito into different political subdivision. And in the process, ay pag nahagip po ang mga occupants po ng lupang ito na isang pribadong tao, sila po may tuturing ng mga claimants. So sinusulat po doon, nakaregister po kung sino yung claimants na doon sa lupang yun, doon sa naisagawang cadastral survey. So ito po nangyari doon sa inyong lolo, lumalabas na doon yung lolo ninyo, para magiging ganap ang kanyang ownership, no, pagkaroon ng cadastral survey nito, patunayan ng mga occupants doon that they have been there in possession, in open, continuous possession, in the concept of an owner for the last, nung una, 30 years, ngayon ginawa ng 20 years niyan, no? Nandun sila. So, isa lang yung claimant na lalabas. So, doon sa prosesong iyon, pag na-confirm yun, no, nagkaroon ng ganawang survey, ang cadastral plan nito, no, survey plan, could be used as a supporting documents later on, no, ng mga claimants na mag-file sila ng petition sa court for judicial registration or confirmation of their title dun sa lupa na nasako po ng cadastral survey na yon. So, ang tanong dito ngayon, paano daw yung sa cadastral survey plan, yung lolo niya ang nakapangalan, pero lumalabas na napatituluhan ng iba. Pwede ba yun? Yes, pwede po yun. Because tandaan po natin, yung cadastral survey plan is not by itself a land title. Ito po lang ay nagpapatunay na yung lolo ninyo ay siya po'y claimant doon sa lupa. Claimant pa lang, ha? So, may right ba siya doon? Kasi siya yung claimant. Yes, pero ano, posible po ba na tulad nito, yung claimant, biglang nawala siya doon sa picture at napatituluhan ng ibang tao yung nasabing cadastral survey. Pwede po mangyari yun, no? Lalo na kung yung lolo ninyo, baka wala na siya, tiningid sa iyong kaalaman, ay maring ibinenta niya yung kanyang rights doon sa nasabing survey, no? Sa cadastral plan, o maring inabandon na niya, no? So, hindi natin alam. However, kung nandyan naman at wala namang ginawang pagbenta ang lolo ninyo, walang ginawang paglipat, no, doon sa sinasabing survey plan, at napatituluhan ito, at nagkaroon ito ng tinatawag nating original certificate of title, okay, OCT, okay? Pwede naman itong questionin, no, within 1 year from the issuance of the OCT sa korte para i-validate, ipabaliwala yung na-issue na titulo on the grounds of fraud, okay, say, o misrepresentation o irregularities. Pwede pong gawin yan. After 1 year po, okay, yung titulo po na yan ay hindi na po pwedeng ma-attack collaterally. So, if ever, kung pwedeng atakihin yan, no, as null and void, ay magpapile na po ng separate petition, no, upang sa ganon, to attack directly the validity of that title. Maaring kung mapatunayan ninyo that there was fraud, deceit, o misrepresentation, maaring i-declare ng korte yan na ipa-cancel po yan,
yung titulong iyan at maipalipat, maibalik po sa inyo, no, sa inyong lolo o sa kanyang successors and interest doon sa nasabing lupa. Sigurado po, pag sure, you can get in touch with your lawyer para ma-examine po inyong mga dokumento and you'll be properly guided kung ano pang legal remedies na maaari ninyong gawin. Okay? So maraming salamat. So bago tayo magpatuloy, no, I would like to make use of this opportunity to express my thanks and appreciation doon po sa ating mga followers po natin, subscribers po natin, mga sharers po natin, likers po sa ating mga videos, no? Na wala po kayong humpay na nagbibigay po ng suporta po sa atin, lalo na yung hindi nag-skip ng mga ads, no? Kayo po, iba't iba po kayong jurisdiction, meron po kayo sa Canada, sa USA, meron po sa Baguio City, iba't iba po parte ng Pilipinas, sa Israel, sa Russia, no? Sa Illinois, Chicago, marami pong salamat sa inyo, no? Sa Montreal, sa Toronto, thank you very much, no? Sa inyong mga suporta. Especially yung nagpapadala po ng super chat, thank you very much at hindi ko man lang kayo napasalamatan, no? At yung pasensya na po kung hindi ko po kayo nasasagot lahat po, no? Because alam na po ninyo, physically impossible po talaga na masagot po ang inyong mga katanungan sa dami po, no? Best effort na po tayo. Marami pong salamat. Okay? So thank you again, no, sa inyong suporta because without your support ay hindi na po tayo magkaroon ng tinatawag nating motivation, no, inspiration para po pagpatuloy pa ang ating advokasya, no? At ma-spread out po natin ang ating mga legal na information, kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no? Your acquaintances. Upang sila din po ay mayroong matutunan, no? Sa ating mga na pag-usapan. So kung hindi man po kalabisan, if you are not yet a subscribers or followers, makiklik lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganon ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-advance po natin ang ating advocacy. And of course, kung hindi pa kayo paki-press din po ang notification bell upang sa ganon pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi nga natin ay, lamang na may alam sa batas, and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.